Ngayon umulan po mga bossing ng mga siguro kulang-kulang 1 oras o pinakamatagal yung 1 oras. Malakas na ulan. Ito ang naging epekto. Imaginein ninyo. Dito sa Pilipinas sobrang init, hindi ba? Pagka umulan, sobrang lakas naman ng ulan. Tsaka dito kahit na hindi naman super lakas, ganito ang nagiging kinahinatnan. Grabe. Baha, traffic, ay nako, yung mga kaopisina ko, kasi meron kaming GC mga magkakaopisina. Alas 5, nagsialis sila ng opisina, nakauwi sila ng bahay, alas 8. Diyos ko po, yung aming opisina nandito lang sa may bandang EDSA Mandaluyong. Tapos yung kaopisina ko ay taga San Juan lang, magkatabi lang yan, magkapitbahay lang yan. My goodness, inabot ng 3 oras. Kaya para maging updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating bayan, ito ang nangyari ngayong araw na ito. Panoorin ninyo kung anong naging pinsala ng 1 oras na ulan. Pindahan na naman ng EDSA at ilang lugar sa Metro Manila dahil lang sa thunderstorms. Traffic na naman tuloy. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Ayan, nakikita nyo ba? Kaya ganito yung mga kababayan nating magsisiuwi. Ang pasyalan po ngayon mga boss, ang hali huwag kayong mamamasyal sa mall ng gabi. Kasi halimbawa, umalis kayo ng bahay ng mga alas 5. Diba, punta kayong Mega Mall, punta kayong Mall of Asia, punta kayo ng mga Santa Lucia, ganyan. Basta yung mga mall, pupunta kayo. Alis kayo ng bahay ng mga bandang alas 5. Promise, magsasarado na yung mall, hindi pa kayo nakakarating sa mall. Ganun ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Kita nyo naman yan, bumper to bumper. Bumper to bumper. Alam nyo ba mga bossing, yung mga kaopisina ko, yung isa kong kaopisina nakamotor. Taki mo nakamotor ka na, standstill ka pa daw. Grabe nga, umuwi mga anak ko, galing trabaho. Grabe, lumusong sa baha. Uy, naku, kawawa talaga. Kawawa mga commuter natin. Alam mo kung anong problema dito sa bus system natin, dito sa yung carousel na yan. Alam mo, para makarating ka dyan sa carousel na yan, kailangan mo umakyat ng pagkataas-taas na hagdan. Tapos bababa ka, tapos maglalakad ka pa, my goodness. Tapos ang lakas-lakas ng ulan. Thank you very much. Thank you very much sa Safety and Security Vlog. May sakit ka na, nagpapakulay ka pa, mabuhay ka. Sana'y bumalik sa iyo ang iyong blessing na ibinibigay sa ating channel. 10 ulit. Thank you sa sponsor sa ating channel, mabuhay ka. Ayan, nakita nyo. Kaya yung mga uuwi dito sa Pilipinas, yung mga galing abroad, bukod sa mag-iingat kayo dyan sa airport dahil napakaraming mga kawatan dyan, ito ang sitwasyon ngayon dito sa atin. So medyo nag-uulan-ulan na. At saka actually, sabi ko nga sa inyo, ang haba ng panahon na walang ulan. Napakahaba rin ng panahon na supposedly naglilinis sila ng mga imbornal natin. Hindi ko maintindihan na sa tuwing bumabaha, ang inisisi nila, imbornal. Samantalang, isang buong taon na, Diyos ko, pati singit natin pinapawisan sa sobrang init. Bakit hindi nyo inaayos yung mga imbornal na yan? Oo, sabi nga ni Anharot, yung iba nga doon, naglalakad na, natatraffic pa. Kapag ganyan ng ganyan naman, Anharot, ayaw ka nang uwian ng asawa mo niyan pagka ganyan. Oo, hindi ba? So ito, tingnan nyo kung ano pang mga nangyari ngayong araw na to dyan sa pagbaha. Mabilis lang dadaan yung thunderstorm na yan. Pero magbibigay yan ng baha. Tapos yung baha na yan ang magdudulot naman ng pagkahaba-habang traffic. Yan ang buhay pirmi ng mga commuter at ng motorista sa Metro Manila. Ganyan ulit kanina. Ayan sir, malakas na yung baba. Maya-maya to, wala na to. Diba, nakita nyo? Yung MMDA, anong ginawa? Kung kailan bumaha, doon naglinis ng imbornal. O ayan, kita mo, kung sana nilinis nyo yan, wala pang ulan, di sana hindi na bumaha ng ganyan. Walang yan, di kasi kayo bumoto ng bilis kilos Oo, hindi kayo bumoto ng proactive na mga opisyalis. Yung mga inilagay nung hindi proactive, hindi rin proactive, reactive. Reactive, ibig sabihin, kapag may problema, doon lang gumagawa ng solusyon. Karaniwan, kapag reactive ang isang tao, yung solusyon na nagagawa niya, hindi yun pang matagalan.
At ang problema sa hindi pang matagalang solusyon, magastos masyado yan. Alam mo, dyan mo makikita na ang isang bansa ay korap. Ay kita mo na kung ang isang bansa ay korap. Kasi sa ibang bansa, katulad yan, sa Amerika at sa mga karatig bansa, makikita mo, mayroon talaga silang drainage system. Alam mo ba yung drainage system nila sa Amerika? Kasyang ang minibus sa laki nung kanilang mga drainage system. Nakatira nga dun yung Teenage Mutant Ninja Turtles at saka sila Splinter, di ba? May mga kagamitan, may tren pa sa loob. Ang ibig ko sabihin is, ang mga opisyalis natin dito sa Pilipinas, malalaman mo na kapag kakorap ang isang bansa, kapag yung mga opisyalis, nagre-react lang kapag nandiyan na yung problema. Kasi pag nag-react ka na nandiyan yung problema, ang gastos mo niyan mas malaki. Kasi nga, hindi mo pinagpaplanuhan. Versus yung mga government official, employees at mga pinuno ng bayan kung ahead of time sila mag-isip. Bago pa, katulad niyan, tag-ulan, di ba? Dapat bago pa man magtag-ulan, nagsisimula na kayong linisin yung mga imbornal. Habang wala pang ulan, linisin nyo. Kasi ang problema, lilinisin nyo isang beses, tapos tatantanan nyo na. Kaya yan ang nagiging problema sa bayan natin. Kapag may baha, doon pa lang sila gumagawa ng paraan paano matanggal yung baha. Mantakin mo taon-taon naman tayong inuulan, taon-taon naman tayong binabaha. Ang nakakapagtaka, parang bago pa rin tayo ng bago. Alam niyo sa Pilipinas, ang problema rin kasi masyado tayong matiisin . Dito sa Pilipinas, masyado tayong matiisin. Tinitiis natin lahat. Kung hindi kayang punan ng gobyerno, ginagawa na lang natin ng paraan tayo-tayo. Ayun ang problema dapat gobyerno yung inaasahan natin Parang lumalabas yung gobyerno umaasa na mag-adjust tayo. Yes, parang sa safety and security din yan. Di ba? Sa safety and security. Di ba hindi mo, kumbaga, saka ka lang mag-iingat kapag ka nandiyan na yung hold-upper? Saka ka lang maghihirap pag nandiyan na yung delubyo? Siyempre, ahead of time, dapat pag lumabas ka ng bahay, pine-prepare mo na yung sarili mo sa mga snatcher, sa mga mandurukot, sa mga tutok kalawit, hindi ba? Kailangan lagi tayong advance mag-isip. Ito hindi. Reactive versus proactive. Proactive sila po yung mga wala pang problema, praning na. Pero yung kapraningan nila, maganda naman yung dulot. Ito naman mga reactive, Diyos mio, nandiyan na, baha na, lagpas tao na, doon pa lang sila gumagawa ng paraan. Yun ang problema sa bayan.